Ito mga kabunyog, hindi masyado itong nakakuha ng atensyon. Itong pag-uusapan natin ngayon. Pero pinanood ko yung video ni Attorney Palad, ito yung abogado ni Ramil Madriaga. Mayroon siyang sinabi doon na maiksi lang yung pagkakabanggit niya, pero kontrobersyal yun kaya lang hindi masyadong pinag-usapan. Itong si Harry Roque umano, ayon kay Attorney Palad, ay na-involve nasangkot sa pangtutorture sa mga Madriaga. Sa katunayan, ayon kay Attorney Palad, kinasuhan si Roque ng violation ng Anti-Torture Act. Alam niyo mga kabunyog, yung batas na yan, bago yan sa atin sa bansa natin. Kapapasa pa lang ng batas na yan, hindi yan luma, Anti-Torture Act. Dahil nga may mga kaso, may mga pangyayari ng pangtutorture. Actually, yung pangtutorture matagal na. Pero sa ating mga batas, wala pang special na batas tungkol sa paglaban sa pangtutorture. Ngayon mayroon na, Anti-Torture Act. At itong si Roque ay kinasuhan ng violation ng Anti-Torture Act. Ang nagkaso sa kanya ay yung pinsan pala ni Ramil Madriaga. Ang pangalan ng pinsan ni Ramil Madriaga na nagkaso kay Roque ng violation ng Anti-Torture Act ay si Rosendo Madriaga. Bakit ngayon? Bakit kinasuhan si Roque? Mga kabunyog. Kasi yun ngang issue ng land grabbing sa Bataan. Itong si Roque, di umano, ayon sa mga Madriaga, pinipilit ni Roque, pinersa ni Roque na kunin yung mga lupa ng mga magsasaka doon. Actually, mga 70 yatang pamilya ng magsasaka yan. At aabuti ng mga 500 hectares na lupa yan. Kinamkam daw ni Roque. Piniki yung mga yung nagfalsify ng mga private documents, pinalabas na pumirma yung mga tao. Pero napanood natin yung interview sa mga magsasaka, hindi naman daw sila pumayag doon. Piniki daw ni Roque. Ngayon, ito kasing si Roque, plano niya yatang pagtayuan ng Pogo, yung bahagi na yun ng Maribeles, Bataan. Pagtatayuan sana ng Pogo. Siguro nakita ni Harry Roque na ang transaksyon sa Pogo ay malaking pera. Siguro nalaman niya na si Alice Guo, yung Bamban Tarlac, nagtayo ng malaking compound si Alice Guo doon. Tapos ginamit ng mga negosyante sa Pogo, lalo't mga Chinese. Ngayong ang laki ng kita. Ganon din doon sa Porac, Pampanga. Nagtayo ng isang malaking compound, ginamit din ng mga Chinese na nagninegosyo sa Pogo, ang laki rin ng kita. So mukhang ang plano ni Roque, magtayo rin ng sarili niyang compound ng illegal na ng Pogo doon sa Bataan. Kahit sabihin natin hindi siya ang mag-ooperate ng Pogo, yung compound lang na ipaparinta niya sa mga Chinese ay malaki ng kita niya. Naiisip na ni Roque yun. Ngayon, kaya lang para magawa niya yon, kailangan mayroong solid, contiguous na lupa na magagamit. Kaya dito ngayon umabot sa punto na si Roque ay na-involve sa land grabbing. Pinipilit niyang palabasin na bininta sa kanya ng mga magsasaka yon. Ang ginamit ni Roque, yung korporasyon ng kanyang asawa at saka siya, yung Biancham. May kasabwat sila ditong mga Chinese, Filipino-Chinese. Yan yung dito. Ngayon, umabot sa punto na para maisagawa itong kanilang mga tinutorture yung ilang mga involved. Nagsampa ng kaso laban kay Roque yung mga magsasaka. Tinulungan nito nila Madriaga. Si Ramil Madriaga tumulong at saka yung pinsan niyang si Rosendo. Ngayon, itong si Rosendo, tinurture daw ng mga Chinese. Tinurture at nandun si Roque nanonood habang nagtutorture. Ito panoorin nyo mga kabunyog, mga kababayan. Kasi baka sabihin nyo nang iintriga tayo. Hindi, ito. Ang private prosecutor sa kidnapping si Attorney Roque. Si Ramil Madriaga sa tulong ni Ramil Madriaga, nag-file ng falsification of private documents,
Anti-Graft and Corrupt Practices Act, yung mga farmers laban kay Attorney Roque. Yung isa sa akusado, si Rosendo Madriaga na pinsan niya, nag-file ng criminal complaint against Attorney Roque for the violation of Anti-Torture Act. Ang kwento niya, doon sa salaysay na hawak ko, tinorture siya, tinubig siya, kinuryente siya sa harap ni Attorney Roque at ng mga victims ng kidnapping, allegedly yung pamilya Lu. So, yung ginagawa niyan to, walang kapalit. Ano to sabi niya nga, gusto ko lang ilabas talaga. So yung sinasabi nilang may kapalit, nakipag-deal sa administrasyon, di i-research niyo ho. Yun mga kabunyog, mga kabayan, napanood mo yun Hindi po ako nang iintriga dito. Sabi ni Attorney Palad, yung nagsalita, si Attorney Palad yun. Yan yung abogado ni Madriaga, ni Ramil. Pero may pinsan si Ramil na ang pangalan Rosendo. Ito ngayon yung nag-file ng kasong violation ng Anti-Torture Act laban kay Roque. Kasi tinutorture daw siya, si Rosendo, yung pinsan ni Ramil, tinutorture siya ng mga Chinese. Sa harap ni Roque, nandun si Roque, tinutorture siya. Kaya, alam nyo, kahit hindi ikaw mismo na yung nagsagawa ng torture, pero kung ano ka, nandun ka nung ginagawa yung pag-torture, ay kasama ka sa makakasuhan. Kaya ito na mga kabunyog, grabe pala umabot na sa ganung punto si Roque. Dating human rights lawyer yan Dating human rights lawyer yan. Ibig sabihin, dapat kontra siya sa torture. Kasi human rights lawyer siya. Pero dahil sa kanyang pagkagahaman, nakita ni Roque na malaking transaksyon ang Pogo, magtatayo na sana siya ng sarili niyang compound ng Pogo doon sa Bataan. Kaya kinakamkam niya na involved siya di umano sa land grabbing. Yun yung kaso ni Roque. Ngayon, para magawa niya yon, umabot sa punto na nang tutorture na ng mga tao. Kasabwat yung mga Chinese. Kaya yun yung kaso kay Roque. Pinasuhan umano ng Anti-Torture Act ni Rosendo Madriaga. Kaya ito mga kabunyog so hindi po tayo nang-iintriga dyan. Grabe Bakit tinutorture si Rosendo Madriaga? Siguro gustong gamitin na testigo laban kay Ramil Madriaga. Gustong gamitin. Kasi ang pinalabas ni Roque, nangidnap ng mga Filipino-Chinese si Ramil Madriaga. Ngayon, yung mga Chinese na nagkaso ng kidnap for ransom kay Madriaga, yan yung mga kasosyo ni Roque sa Pogo. Yung mga Chinese na kasosyo ni Roque sa Pogo, yan din yung nagkaso kay Madriaga ng kidnap for ransom. At syempre, kailangan mo ng testigo para makumbinsi si Rosendo, mapilitan si Rosendo, yung pinsan ni Ramil Madriaga, na magtestigo laban sa pinsan niya, tinutorture. At ang nagsasagawa ng pagtorture yung mga Chinese. At nanunood si Roque. Yun, mga kabunyog, mga kababayan Grabe, Grabe ang ginawa nito ni Roque. Kaya sabi ko, hindi masyadong nakuha yun ng Kasi syempre nakasentro yung mga issue kay Ramil Madriaga dun sa mga binunyag niya tungkol kay Sara Duterte. Pero ito, isang bagay pa ito Ito, isang bagay pa. Tinurture ni Roque. Kaya, paano si Roque makakakuha ng political asylum sa Europe, sa Austria? Hindi mahirapan siyang makakuha niyan. Kasi, kumukuha ka ng political asylum sa Austria kasi hindi siya nabigyan sa the Netherlands. So, kukuha siya ng political asylum sa Austria. Ay pag-present doon yung kaso niya na yan ng Anti-Torture Act, wala na. Paano ka mag-a-apply ng political asylum? Ikaw pala mismo involved sa pang-torture. May kaso rin siyang qualified human trafficking. May kaso pa siyang land grabbing. Kaya yung tatlo na yan na kaso ni Roque, land grabbing, qualified human trafficking, Anti-Torture Act, ay wala na. Bigyan lang ng kopya ng mga yan ng authorities ng Austria, madi-deny na ang kanyang asylum, political asylum application. Kaya wag na siyang umasa. Totoo lang. Itong ginawang ito ni Roque, may kaso siya. Kaya lang, nung ikinaso kasi si Roque,
doon sa mga land grabbing na yan, saka Anti-Torture Act, presidente pa si Duterte niya. Presidente si Duterte, 2022. Ikinaso si Roque ng land grabbing saka yung sa torture, February 2022. Ang ombudsman pa niyan ay si Martires. Kaya wala, hindi gumalaw. Pero ngayon, si Remulla na ang ombudsman. Ano na ito? Administrasyon na ni PBBM, hindi na ito pwedeng magamit ni Roque yung mga koneksyon niya dyan. Mga kabunyog. Kaya ano ito? Kumbaga nakikita nyo yung mga kaso niya pala? Qualified human trafficking dahil sa Pogo. Land grabbing. Tapos ito pa, Anti-Torture Act. Ha? Grabe pala yan, ano? Ngayon lang natin nalaman yung mga, ano na yan? Kaya ito mga kabunyog, kinikwento ko ito, may ganun palang mga kaso si Roque. Ang sinasabi ni Roque, gawa-gawa daw yung kaso sa kanya na yan. Anyway, malalaman natin yan kung gawa-gawa nga yan. Noon kasi hindi nga gumulong yung mga kaso na yan laban kay Roque dahil nakaupo pa si Duterte. Pangalawa, si Martires pa ang ombudsman noon. Ang kaso kasi na yan, 2022, nasa administrasyon pa. February 2022, nasa pwesto pa si Roque, nasa pwesto pa ang Duterte. Pag kinaso mo sila sa ombudsman, wala, hindi gagalaw. Pero ngayon, ano na, balik iba na ang mundo, wala na sila sa poder. Ang buhay ay weather lang. Ngayon, mag-a-apply siya ng political asylum sa Austria. Pag nalaman yan sa Austria na may kaso pala siya ng violation ng Anti-Torture Act, may kaso pala siya ng land grabbing, may kaso pala siya ng qualified human trafficking, wala na. Denied na yung kanyang political asylum na yan. Kaya pag nakauwi sa Pilipinas si Roque, ang haharapin niyang mga kaso ay iyan. Qualified human trafficking, land grabbing, Anti-Torture Act. Grabe yan. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.